So ito na, meron tayong bagong video at maggagawa tayo ng ating custom base para dito sa aking bagong figure na na-acquire. Unang-una itong si Asuka. So ayan, kita-kita nyo naman yung details. Maganda siya kahit maliit yung scale. So kitang-kita naman sa mukha yung kung paano yung pagka-sculpt, then yung sa kanyang whole body na suit. So ayan. Then ito naman yung isa pa, ang isa pa sa main character na si Rei. So ayan, medyo mahalata niya na naninilaw na yung kanyang suit kasi second hand natin to nabili sa Japan Surplus. So ayan, maganda rin yung details niya. Tsaka buti na lang magka-scale sila kahit magkaiba sila ng version. Then start na tayo. Ito, kumuha na tayo ng ating Sharpie, pencil, tas yung ating styrofoam. Then dito simulan na natin. Una, sukatin natin kung saan ipupwesto yung dalawang model natin. Then after nan, kailangan na natin siyang guhitan. Then yan, kakat na natin. Pagpasensya na na kung kutsilyo yung gamit ko kasi purol na yung cutter natin eh. Di pa ako nakakabili ng bago. So ayan. Then ito na, ginagawa ko na yung upper base para dun kay Asuka. So ginawan ko na siya ng time-lapse kasi masyadong mahaba siya pagka hindi natin fast forward. Yung concept ng base ay sarili ko. Yun namang color na gagamitin natin mamaya ay galing lang sa mga natira kong paint. Pero at least ano naman siya, match siya dun sa parang pinaka idea nung sa series na palabas. Kasi more on parang ano siya eh, yung mga alien na kalaban. So parang medyo red na lupa yung gagawin natin dyan. So ayan, dyan ay ginagawa ko na siya ng texture para mukha namang realistic. Then sukat-sukat ulit para tama yung placing pag ano, kasi binigyan ko ng isang space yung part dyan kasi meron pa tayong ilalagay. Then ito na, nag-apply na ako ng una brown na medyo reddish. Actually hindi siya halata dun sa video kasi gawa nung tama nung ilaw. Then lalagyan natin ng black color para magkaroon siya ng depth, para ma-emphasize pati yung mga ano, yung mismong texture, yung mga lubog-lubog na part para magmukha talaga siyang parang bato. So dito, first time ko lang tinatry yan, parang ganyang winawash siya ng black tapos gagamitan ng tissue. Yan, na-apply natin yung tissue para burahin yung mga excess part para mas mag-pop up yung pinaka details nung ano. So ayan, ito na yung final product. Yan. Para sa akin naman, okay na din. Satisfied naman ako sa kanalabasan. Then sa part na to, ayan, tinutusok ko na yung kawad para tumayo yung ating mga figure. Then ito yung sinasabi kong isa pang character. Actually siya yung main character na si Shinji. Late ko siya na-acquire kasi naghanap pa ako sa online. Hinanap ko. Medyo rare na tong mga figure na to.
So nung nakita ko si Shinji, galing din sa isang Japan surplus na seller sa online, ayun, pinili ko na. Then nilinis na lang natin. Then ayan, sa part na to sinusukat ko na. So tamang tama naman yung space na binigay ko para sa kanya. Ayan. Then ayan, pinaputol natin yung wire. Then gamit lang ang mighty band. So dito, tinutusok ko na dun sa mismong talampakan ng mga figure. Then yan, pati kay Rey. Ganun din, same process. Then yan, yung kabilang paa naman. Tapos dito sa part na to, ayan, naano na natin siya. Tinutusok na natin. Then ilalagyan natin ang mighty band sa dulo. Para ma-fix. Then yan na. After nan, ito na yung magiging final product. Let's go!